Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa masayang wakas. Minsan, ang pinakamatinding pagmamahal ay siyang nagiging pinakamasakit na pagkakawalay. Sa tahimik na bayan ng Kamiling, Tarlac noong 1877, nagsimula ang isang love story na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Doon, sa bahay ng kanilang kamag-anak, nakilala ni Jose Rizal, ang binatang henyo na may matatalinong mata at pusong puno ng pangarap para sa bayan, si Leonor Rivera, ang dalagang may mukha ng anghel at ngiting nakakapagpaginhawa ng anumang kalungkutan. Si Leonor, pinsan ni Rizal sa panig ng ina at anak ni Antonio Rivera at Silvestra Bauzon, ay hindi lamang maganda. Siya ay may matalinong isip, malambing na ugali, at puso na handang magmahal ng walang kondisyon. Nang makita ni Rizal ang dalaga sa murang edad na 14, agad-agad niyang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso. Hindi ito simpleng pagkakaibigan. Ito ay pag-ibig na tila hinugot sa mga pahina ng mga romantic na nobela. 10 taon silang nagmahalan na parang walang bukas. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Nagpapalitan sila ng mga liham na puno ng matamis na salita at mga pangarap para sa hinaharap, gumagamit ng codename na Taymis para kay Leonor upang makaiwas sa mga mata ng kanyang mga magulang. Si Rizal ay nagsulat sa kanya ng mga tulang nagpapakita ng lalim ng kanyang damdamin. Binansagan niya ang dalaga na Leonor sa kanyang mga akda, lalo na sa nobelang Nolimet Tangere, kung saan naging inspirasyon si Leonor Rivera para sa karakter ni Maria Clara. Ngunit ang mga magulang ni Leonor, sina Don Antonio Rivera at Doña Silvestra, ay mula pa noong simula ay hindi nagsang-ayon sa relasyon. Hindi nila nakita si Rizal bilang tamang lalaki para sa kanilang anak. Sa kanilang paningin, si Jose ay isang pangaraping manunulat lamang na walang matatag na kinabukasan, hindi tulad ng mga Europeo o mga mestisong may yaman at posisyon sa lipunan. Ngunit tulad sa mga trahedyang sinehan, dumating ang pagsubok na magwawasak sa kanilang pag-ibig. Noong 1882, kinailangan ni Rizal na mag-aral sa Europa para sa kanyang misyon na makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. Ang pagkakawalay na ito ay tila pagputol sa mga ugat ng kanilang puso. Kahit malayo, patuloy silang nagpapalitan ng mga liham na puno ng pangungulila at pangako ng pag-ibig na walang hanggan. Subalit ang tadhana ay may ibang plano. Habang si Rizal ay abala sa kanyang pag-aaral at pakikibaka para sa bayan sa Europa, ang mga magulang ni Leonor ay nagsimulang maghanap ng ibang lalaking pakakasalan niya.